ang musunod ng programa ilang debate usa ka binay. Ang mga pulong una-una na pagaliwatan sa nagumala diri, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug pagumala ng sibihan RMN illegal. Okay, gala kumusta pagbuntag? No, pagbuntag may giligan karatugaran sa ka maulan, no, kabuntagon. Ning Biyernes pizza 21 bulan sa Marso tuig 2014. Ang atong programang kalabuan sa sanggunian dito sa RMN DXIC. Nakarang taon atong panagkanipan atong tawagan. Okay. So wala pa gatubag no sa pagkakaroon atong panagkanipan si Vice Mayor Rudy Marso ato na hinabi no ato na hinabi ato nang giteksan nga ato siya na interview pinagi na atong termo ng kalabuan sa sanggunian kalabot siya reaction no og kanibang highlights katong highlights ato ang napahigayon nga regular session ato na kalabang adlaw Martes. Dili lamang adlaw Martes nga sesyon labi na kining issue sa pagbawi sa IDBT ato ning hatag ato siya pangutanong kalabot ni sa personal usab nga reaction kalabot ni na maunglakan ni City Councilor Alfredo Busico. Pero sa dulo pa siguro nato may nabi si Vice Mayor Rudy Marso. Bureak na tagaman itong kuan. Pamahayag ni Mr. kato sa CMR ICTC, na Central Monitoring Room sa ICTC, si Mr. Laurel, no? Iyahang mga pamahayag ganina nga partly para nato, partly iyang gi-blame ang sangguniang palusod, partly iyahang gipahid dito sa sangguniang palusod ang kakulangon. Ang nato masayran siguro partly po mo namang nadingat ka ganina Mr. Laurel no na dayag kayo nga nagsugod ang pagkadismaya ni City Councilor Bayani Ariola na daw chairman sa Committee on Information and Communications Technology ICT diya sa sangguniang palusod din supposedly ang inyuhang buhatan inyuhang mga paglihok sa inyong buhatan pwede nyo isang nga niya pero may tabi mo din murag ni-appeal magod po sa pamilitika diha sa City Hall dahil wala masunod ba ang proper protocol. Last year pa ni kita mismo pipila na siguro ka sesyon diya sa sangguniang palusod nga kita personally nga katambong apan yan ang magagawin na taliwala nga kita absent kita naminaw so nagmonitor pa sa live coverage sa noong sesyon. Ito lang di pahinunduman sa Mr. Ravel with all due respect, no? With all due respect, Mr. Ravel. Ako lang kapahinunduman nga ang proper na nga kuan, ang kanibayang kadismaya karon ni City Councilor Bayani Ariola, kana ninyong pakyas paghatag og report. Last year pa na siya manawagan nga na ninyo, kung suliter mong report. Kumusta ang estado? Gisundan pa ganito, hindi lamang nakalabay nga Pebrero. Pebrero ba ito? Ulang bahan sa Enero. Di na itong panahon na gani, di na naitabo nga panagtagbo sa mga pipila ka mga personalidad diya City Hall. Kita mismo, ako personally being already an outsider sa City Hall, di ka pribado naman ta karon. Gani kita nakatambong tanto kay pasalamat po tayo ano Mayor sa Sorensa nga gidapit na to katong nag-evaluate, nag-assess kung saan pa pag unsa mga kakulangon ug unsa pay dugang pagpalambo sa atong Iligan City website. Gani ditong panahon na ang inyong hepe nga si Miss Marizo Castro na iyahan gipaabot yun. Namutana siya, kumusta naman ang atong mga surveillance camera sa syudad? O gani kita mismo nakuratan kita kay ang kada din atong surveillance camera nga 44 pulo na lang kuno ang nag-andar. Pero ang gipangayo karon ni City Councilor Bayani Ariola, dikan kaninyo usa ka official report, simulat nga report, dili verbal report. Kaya diha sa proper protocol, proper procedure diha sa atong panggobyerno, dili ni pwedeng iagi na itong baba-baba, no? Mapin lang pong kanilang ikuan, gumoon ng padlock dito sa kabuhatan dito sa terminal, verbal. Ang magbukas og bag-o nga kuan, kaning labayan ng basura, verbal. Lugar karon ang report, verbal gyapon. Put it in writing. Manay dapat na among buhaton sa ICTC. Because that report, kanang report, mao mahimong basihan niya sa Committee on Information and Communications Technology. Dili man siya ang tig-implementar, tig-panday siya og balaod sa City Councilor Bayani Ariola. Buti pa sabot, kung doon na may kakulangon diha, pwede mo sponsor og resolusyon. O unsa ba kang halakang resolusyon o any ordinance si Councilor Ariola aron mahatag, matubag ano sa may kakulangon diha, o sa may problema diha. And ang proper na nga procedure, kung doon na may mga problema na anything, na yung mga report, na dili siguro mo maghulat na doon ay mga yung report, aya na mo submit og report.
musumitor mo og report ngadto sa hepe sa inyong departamento. ICTC is under the City Administrator's Office. Ato na siguro, sama sa gihimo kaniadto, dili man ibag-o si Ma'am Zoe, no? Ma'am Zoe Castro. Ang inyong buhaton diha, let me just remind, ang proseso na magsumitor mo accomplishment report of whatever nature of report ngadto sa atong City Administrator. Una, pag sumitor na sa City Administrator, pwede kung inyo na ang i-inform yung City Administrator, tagaan yung kopya kung doon ay request na naginahanglan nyo nga mga butang, naginahanglan nyo nga lakang isumitor nga ito sa buhatan sa mayor, aron ang mayor may endorso nga ito sa sangguniang panon. So dili pwede sa ilang gingan kaganina sa inyong statement nga wa man may bisitahan ni Councilor Ariola. So ibuti pasabot kamo pa'y maghulat na bisitahon mo aron may may mangutana lugar kung sa inyong mga problema din, sa inyong mga kakulangan diha. Mo submit mo official report. That is the proper procedure. No, that is the proper procedure. Remember, kining inyong burag gasuguon na lang ninyo, representante kini sa katawhan. Gibutaran kini sa katawhan, kamo empleyado kamo diha sa ICTC. Kun ba kana bang magtamod sa proper procedure ba? Inyo naman mo ginibog ni. No, inyo naman ginibog. Murag appeal mo karon sa executive legislative na may miscommunication. Mo-appeal naman hinuon mo, imbis mo tabang mo sa pag-unite sa itong mga opisyal sa syudad. So again, Mr. Laurel, no, with all due respect, sayop ka. Kung hindi ka naghulat mo nga, bisitahon mo ni Councilor Ariola. Sayop ka. Pagbuhat mo og report, dito na tuwig pa nagipangayo ng report until now, mayroon ka nga busy ka. That is not a reason. That is an excuse. That is palusot. Ako lang kabragkahan, palusot na. No, murag medyo dismayata ba nga naminaw tanimo ganina sa taragpaabot ani nga programa. Dismayado kayo ta. No, ako nga although gitahasan lang ta nga mo hulip sa Bacadyot tungod kay dinay mga official travel. Ang regular anchors ni nga tulumanon sila si Councilor Ariel Langhay o Councilor Manny Salibay. Kita naminaw tanimo sa mga statements kaganina ba. Sayop gyud ka, ningon ko I'm sorry. No, ako po ni observation nga nimo. Parehas na nga kuan, dugay ta na ni Bisyo dia City Hall. Sayop ka, dili na mao ang procedure. Pagbuhat lagi mo og report, pag-submit mo og report. Pag-report mo dito kamo orensya, pag-report mo sa City Administrator kung hipo sa departamento. So that these department heads and ang atong local chief executive masayod unsay kakulangan sa inyong opisina aron matubag kung unsa inyong problema. Di ka naghita mo palusot. Palusot na imong gihimo. Na busy kay mo. Usa man yung gikabisihan, naguba na manatanan. Wa man kay nagamit para ipaayo. Congratulations, thank you very much. Kung nagpalit kayo mong kagaling gamit ng personal. Kaya total, paghuman sa inyong trabaho, daw naman gapon ng dadon, kaya nahaman ng personal. No, salamat kayo, no, nagapagpakabana sa iligan. Pero sayop gihapon ka. No, para nako, sayop ang imong gihimo nga statement. Na magpaabot ang inyong gihimong lakan diha sa kuan, ICTC, no? With all due respect, nato taga kuan, dili ta mag-ahaway din nga kuan. Ako lang dismayado kay ko sa imong gibuhat nga statement. Katulingon pud ka nga di ta kasabot dinhi sa dakbayan sa iligan kay kita may una nagtao og CCTV camera system. Unya ang ubang mga syudad nagkarakara na karon nga magbutang pud sila gilang CCTV camera. Unya kita hinon dinhi sa dakbayan sa iligan undangon kay may alang kanila sa ilang impression sa ilang observation walay pulos. Minundon ta katong dunay nahitabo nga pagbomba diha sa tulay diha sa Agos. No, kanang Agos Bridge diha sa Barangay Maria Cristina. Pagbomba nabuta. Nabuta ang kamera, di makita. Oh, dinagay yaga-yaga dinigin nga nagikatarak ang kamera sa syudad. Katong kadto, nahitabo gipusil si Joe Pantuha, diha tubangan sa UIT. Nabuta pod ang kamera. Diyan tong gigayon nga dunay manundong siguro itong mga suking paminaw nini. Di na tayo usa ka insidente nini. Katong libuto ang usa ka bomba ilawom sa usa ka sakinan diha sa pantalan. Nabuta gihapon. Wa gihapon makita. Kini nga pagkadismaya, nadugangan pa ning imuhang nadugangan pa ning wala ninyo pagsumito og report. Kay pagduda siguro para nato no atong pangagtas ni pagduda siguro wa may report kay wa may nahimo. Di ba? Para nako sa ako ng interpretation, pero kung doon na may nahimo, i-report na para makaingon taga din na gid may gihimo sa buhatan. Well, ako personally, there are several times makakita gyud ninyo, no? Silang okay, si Dudong, silang Marvin, kadaghan ta bisita din sa buhatan, no? Si Jojo, si kaila ta mo tanan, no? Si Ferdy.
daghan ta mo makakaila ta mo tanan diha, makita ta mo nga naglihok mo diha karon, pero ganun wala man daw masumiter nga report. So I think kamo ra pa naghimo, kamo ra pa nahimong may rason kana ginawa pag sumiter og report, mo pa na nahimong rason nga may makahatag og akusasyon, makahatag allegation, makahimo og kanang statement ang ato mga opisyal, especially sa Gudang Palusod, sa City Council Bayani Arila, na mingon ba nga, wala naman siguro ni gamit ng ICTC. So undangan na lang nato ni, no? Undangan na lang nato ni. So again, again, hinaot unta, no? Hinaot unta nga mutabang tayo nga magka mahiusa na to itong mga opisyal, di kay na to ang problema. Try to examine yourselves. Kumusta na mo? No? Again, let me remind you, ang proper nito nga protocol, para kung saan yung problema, kumingan ta nga, mo-suggest mo recommend mo. Kay kamo na hintong buhatan. Kay kung di mo recommend, mangita na laglaon siguro sa Mayor Renza. Kay gibutang ka naman niya, gisaligan mo ni Mayor Renza niya, gibutang mo niya, kay kamoy mo atuban sa isgutanan sa surveillance camera. Sa tanan ng mga concerns related to Information and Communications Technology, ICT, muna nag-create, no, actually kining ICTC was created during the time of former Mayor Lawrence Cruz. Di pa dayo ni Mayor Renza, siguro nakita siguro ni Mayor Renza nga ninungdanan kining ang departamento. Sanglit siya po ang kaming hipo sa atong sa atong kapulisan dito sa Dakbayan Siligan. Aktibo siya sa atong Iligan City Peace and Order Council. Nakita niya nga manungdanon ang surveillance camera system. Ang inyong buhaton diha, no? Unsolicited advice, muning yung buhaton, proper protocol, pagbuhat mo og request, nga di may budget component sa maong request, kung pili kikinamin nga pundo, aron ma-upgrade ang ato ang CCTV, o di ba ka, kung di may pwede lang i-repair, pilay galastuhon nini, unsa nga mga butang, ang angay paliton, unsa nga mga gadgets, isumiter nga to sa tuwang mayor. Aron ang mayor, musumiter nga to sa Sangguniang Panlunsod, aron siya mangayo og authority gikan o pagtugot gikan sa Sangguniang Panunsod na parte sa ato ang gahin sa syudad ang kibingan or tipakan aron ihatag ipalit na mga butang, mga gadgets sa kinahanglan ninyo sa ICTC. That is the proper procedure. Dili ingon nga hulat ra ni diri, kunsel ano yan ni diri, kaya rin makabalo ka sa problema, di na mao, sayop ka dayon sa mga istorya, try to review. Noon, nangaraan naman ta, review rin sa proper protocol, proper procedure niya sa itong panggoberno. Yun na mao, Mr. Laurel, no? Kita, dismayado kita sa inyong gihimog na statement. Makaingon ta, mapasangin lang ka, nga nagpalusot lang ka ba? If you have already your report, para na ko, di ko mo ito nga busy mo. Pagbuhat ng report, ngayon kag busy, you have 8 hours the whole day. You have 8 hours the whole day. Palihog lang, no? Kanang imong gihimog na statement, sa mga nabinaw siguro sa swito sa mga proseso ng City Hall, nakaingon nga dako kang sayop kid ka. Bana nga again, pag-request mo, you still have time, sige lang, taas pa kay panahon ni Mayor Renza. Pag-request mo sa Mayor, siya pa first 9 months pa lang, naapay moabot pa nga kapins 2 ka tuig sa pagpaderbisyo ni Mayor Renza. Pag sumiter ka mag-request ngadto ka Mayor Renza, no? Unsolicited advice, pag sumiter ngadto ka Mayor Renza request, aron siguro through your division head, si Miss Zoe Castro. So submitter mo na, then recommended by at kanabang attested by, di ba ka, ikaw mo mag-prepare sa request, papirmahan mo sa imong head, aron ang imong head na mo, endorso nga to sa mayor, of course, copy furnish na imong head sa imong department, so that nasayod pa imong departamento, sa imong gihimo diha, no? Imong department na, city administrator, dayon kada, ang sunod na nga dito mo, ang mayor na endorso na Sangguniang Palusod, pwede ka mo umod sa inyong request diya nga, Sir Mayor, pwede po mo request na mga karta para sa morning ng mga katuyuan, inyong isaysay diya sa inyong request letter request, no? Inyong ibutang diya nga mo pundo nga pundo among gikinahanglan ini, o dayon of course kay magpagawas man sa lapi ang mayor mo endorso na sa Sangguniang Palusod, so that anybody, kinsa nga councilor, siguro si Councilor Ariola, being the chairman sa Committee on ICT diya sa Sangguniang Palusod, di ba ka ang Chairman's Committee on Finance. Pero in this case, ang atong Chairman's Committee on Finance man sa pagkakaroon si Vice Mayor Rudy Marson banlang sampun. Muna ba ginana ba nga proseso, no, Mr. Laurel ba? Nana ba? Ayaw buhatag, kung di samayado kay ko, wa ko makaingon sa inyong statement nga naraman mo diha sa ICT, di gani mo bisitahon. Uy, sa mga pagka-istorya gud.
sayop ka. Hindi na mao. Pwede na siya. Pero at the discretion, no, at the discretion of Councilor Ariola. Magdepende kang Councilor Ariola. Now, please observe what is proper. Kung unsay anayan nga buhaton, tukwa nga buhatan na. Mo ganin naa ka diha. No? Hinuon pa din ang rason kini nga kon problema mo sa payroll schedule. Pagbuhat og report, pag kinahanglan pa ka og kung ikaw kabalo ka buhat sa request, ikaw na. Ay napaghulat sa uban. Ay napagsalig sa uban. Naama ka siguro may admin officer niya. Isa-isa din sa gusto nimo request. Ang admin officer may muhikay diha. Muhikay sa inyong request letter o papirmahan na ni Ma'am Zoe. Diba? Sayop ka statement. Para ka nako, sayop ka statement. Na hinaot pa unta. Ngayon ka busy kayo, mo ka-submit og report. Pagbuhat pa mo report, oy. Mas maayo gani nga every month mag-submit mo accomplishment report. O kung sa baka mga recommendations ninyo. No, ngadto sa ato ang pamuno dakbayan. Aron ang pamuno dakbayan, mo ni endorso nila to sa Sangguniang Palusod kung kini nagkinahanglan man og legislative action. Nga naman, kamo under sa city administrator. Ang city administrator under sa executive department. You are not under the Sangguniang Panlunsod. No, di man mo under sa Sangguniang Panlunsod. Dili mo pwede the other way around, di mo pwede nga basta-basta mumando na lang taga Sangguniang Panlunsod. Amo na proper ba? You belong to the executive department. Kinahanglan kung masulban na within your department kanang problema, mas maayo. Pero kung kinahanglan kini siya og aksyon gikan sa atong pamurudakbayan, especially on the issue of getting money, releases para budget niya, kinahanglan nga isango nito sa atong mayor o ang mayor mangayog otoridad sa atong mga sakop sa Sangguniang Panlunsod. Siguro ang atong mga sakop sa Sangguniang Panlunsod will not hesitate kung kini makaayo sa syudad. Several times gisgutan kaming issue sa surveillance camera until now. Gabalik-balik na lang ta, walay kasulbaran kay tingali wa pud may official request, wa pud may request kaysa pa mo request bubuhat og request ninyo ang konsehal. Naa ba siya authority nga mangayo og request? Siguro pinagi sa resolution, but again unsa ba yung basis sa iyang resolution, unsa ba yung premise sa iyang resolution? Kana ba mga whereas ba? I'm sure dili kay guarantee ni Mr. Loren, dili kay guarantee ni kana mga whereas diha, kana nga mga basihan. Usa na sa mga basihan ang inyong request, gikan sa inyong buhatan. No? Sorry, no? Medyo emotional ta ba? Kaya dismayado ka ta ba? Barag, nagpalusot na ka, gituis nino what is really the proper procedure diya sa City Hall. Imong gituis. Ngayon fact, insider ang ka, kawani ka sa City Hall, pero ang proper procedure, imong gituis. No? Imong nagita ka, palusot sa inyong buhatan. Nagkatulingan ka nga, ambot na sir, para naman tayo sa kayuhan sa Sangguniang Panlunsod. Nagbutang di katong bag-o lang na ayaw nga bago na-repair nga kamera, amot ang gitesting, gikuan nito nga, gikuan na nila. Proper protocol lagi, Mr. Loren. Proper protocol. Please, let me remind you, balag wala ka nang hangyo nako, nga remind ko nimo. Let me remind you that the head of the Sangguniang Panlunsod is the Vice Mayor. Proper protocol. Unsa imong bation kung ako, musulod ko sa inyong opisina? Sa una bitaw maghulan ko diha og kanang inyong digital projector. Hulan bitaw ko na sa una, mao di ba tag proper procedure, mupirma pa man ta, mananghid man ta sa inyong head. Dili man ta mo crash dito nga ninyo ko ba nga, oy ako nang gamiton kay taga diribe ko, taga City Hall ko. Dunay proper protocol, dunay protocol nga angay natong i-observe, Mr. Laurel. Di ba? Di ganita basta-basta makasulod ang inyong monitoring center. Nakalock man kanina. Dunay mga sistema, wala na ko na question na. Pero kanang gingan nga kuan ambot ara nila sir, pero gipakasala pa ba gikuluran bitaw nga kuan nga gikuluran na sa Sangguniang Panlunsod nga dunay gitaguan na dili gustong mabisto kay gibutangan og kamera mo nang nasuko. Murag ana ba imong buti pasabot ba sa akong analysis sa imong statement? Pananghid sa bation nimo. Dali kalit mosulod sa imong panimalay. Magtaod-taod dito butang talang. Nasayop ang usa ka tao. Dunay usa ka silingan nimo na naakasaho sa ka subdivision nga perparehag dagway sa balay. Dahil mo kalit og sulod sa imong balay, magtaod dito ang cable. Di ba muriya ka? Huy, usa na, muriya ka. Tungod ka wa man ang hindi mo. Tungod ka wa gipakita papilis nimo. Iwan ana na Mr. Donel, let me remind you. Before unta mo nag-install dito sa Sangguniang Panlunsod, because the owner of that building is the Sangguniang Panlunsod of Iligan. Nananghid mo kinsay hepe sa Sangguniang Panlunsod.
proper protocol. No, yun ana na Mr. Laurel. Medyo kuan although dili kita ingon nga suod nga managigala pero kailata being parehas ta nga naa sa city government sa una. Ako lang dismayado kay ko sa imong gipanghimo nga statement ba. Well, in fairness sa imo, hindi nga magkagana, nangaya namang pasaylo kang Vice Mayor, pero nangaya lagi kang pasaylo. Pero sa imong statement kaganina, katong imong papayag pagpasaylo, taphaw lang, taman lang sa dila. Nga naman, ino man gidawat sa gudyan panusod, ningon man ka nga, nga nasuko na sila, nga gibutangan, alaw ta na sa kayuhan, gibutangan ka di po color, nga daw sa ang sanggunian panlungsod ay gustong itago, nga dili gustong mabisto sa kamera. Ingon na ang dating indirectly, Mr. Laurel, mga imong statement. Di ba? So ingon na siya. Sayop ka. Sunod ayaw na ng pagtaka-taka o istorya kung di ka kamao. Di ba? Very disgusted kay ko sa imong statement kaganina ba? Disgusted kay ko. Mandaot man ka. Ayaw pandaot og fellow members of the organization. Pasensya na ka. I do not belong to your organization anymore. Kita gihangi lang pa diri nga mulingkod. Pero isip usa ka nag-observe lang ato man gyud pangandoy yun mao gini atong tinguha ang atong advokasya. Kini bitaw di ta gusto nga mo lala pa ni karong miscommunication, misunderstanding sa duha ka mga branches of government nga wa sukad mahitabo sa dakbayan siligan. Gamiton nako ang statement. No, nananghid ko nini. Gamiton nako ang statement di Barangay Captain Dato Manong Buslan sa Bunbunon katong nakalabay ngadlong Martes nagtapad big lingkod ato sa regular session. Nakatawa ko sa statement. Ana siya, sir, kumusta naman ka? Ako kasi gikumidyahan og tubag, niingon ko nga awkap, sipa-sipa nang ko kan lata kap, skilled. Ana ko bitaw ka balik tas private sector kay kuan man, medyo mapagan niyo ta, mapilya tas kabibo diri sa City Hall siya nga, sir. Mas maayo pa man to sa una, sir, no? Kay doon na magyapolalis ang gunuan og sa mayor panagsa, pero masettle man dayon, maningkamot mas Mayor Cruz kaniadto nga masettle dayon. Katubitan tubig sa una, sir, doon naman ito mga konsehal nga nisupak, lalis, kinibitaw sa IDPP. Any site, example, sir, barangay official na ko, sukan pa sa higayon nga ada itong panahon nga mayor si Juan, Kabilo, sir. O hangtod karon nibalik ko as kapitan sa barangay Bunburon, karon pa ko kasugamak nining klase ng administrasyon. Ano ang statement ni Barangay Captain Dato Manong Buslan? I am not saying this aron dauton sa Mayor Renza. Ang ako lang basis ay challenge ni sa tanan nga opisyal sa syudad. Unya, di po ta maghulat na mga opisyal lang po kay dinarabay mga supporters na ay magpaaway sa mga opisyal. Ang atong intensyon din please, hangyo na nato mga pro og anti-Renza, mga pro og anti-Barf, mga pro og anti-Rudy Marso. Please, mag-unite, dili ta mamanitika. Manita tag paagi, nga mag-unite sila, magkasinabot sila. Dili gidugangan nato. Bugangan nato ang problema karon. Nga di na kabalo gid ta unsay mga rason, kabalo gid ta unsay proper protocol, kabalo gid ta unsay proper procedure, pero musakay tas politika ba? Sayop na. Wa may tabo sa iligan. 9 months na nilabay. 9 months na nilabay. Mangutana ta. Doon na ba tayo matawag na trail blazing programs and projects sa gagawang lokal sa iligan? PhilHealth na nag-increase ang number of beneficiaries. Para nako kanang PhilHealth nang nasa program kaniadto pa na gipadayon na lang. Nganong gi-increase? Gumikan kay wala man ay PDAF. Thank you very much. Kay gisagop ang katong mga dili na ta makarga kay wala may PDAF sa atong congressman. Salamat kayo. Kanang mga ubang programa sa kabarangayan, kining 86 million karon nakaung-ung para sa mga kabarangayan. Thank you, Mayor Rehencia. Iyan ang gisaad. Personally, nakadungog ko. Nagkauban di sa araw ng Barangay Tibanga dito nakalabay nga bulan sa Enero. Last week sa bulan sa Enero. Mingon sa Mayor Rehencia, ako man ginagihatag. Ako na ihatag ito nila. Basta mo comply lang sila sa tarang mga requirements. Thank you, Mayor Rehencia. Well, matawag na ito. Imo na may proyektos kabarangayan, Mayor Rehencia. Kay imo naman ng administrasyon karon. Pero dili po nato ilimod sa katawhan na kining na mga proyekto mao pa kini ang mga proyekto nga kaniadto gibilin ni Mayor Lawrence Cruz sa katapusang bulan sa iyang administrasyon ngadto sa kabarangayan, di ba? Let's be honest about it. Let's be honest. Sulpitas tinuod, di nato lindan kay diha sa itong paglimod-limod mutumaw man ng panagali sunod, magdebate na po. Let's be honest, dahil Diyos ang kulantaw, di ba? Nabi kay mga spiritual advisors. So kita nga mga katawhan, para nako, this will benefit the administration of Mayor Rehencia.
Pero let me go back. Kano ako nag-decide? It's because challenge na sa itong mga opisyal. Walay makita nato mga solido nga mga proyekto o programa sa milabang siyam kabulan. Ang siyam kabulan is enough. Well, in fact, ang honeymoon period sa usa ka bag-ong administration is 100 days only. We even go beyond 300 days siguro. Hapit na ta mag 300 days. Times 3 na ang atong gi-expect. So, kini mag-iusa ta. No? Pasensya, medyo emotional ta sa itong pag-entrada. Tungod kayo, wata kauyon ba? Wata kauyon, sige mong statement, Mr. Noron ba? Murag correct. Murag correct yung istorya ba? Alam ka na to, di lang kita mo appeal ining kuan lagi. Ang ato mangita tag pamaagi nga na-unite nato ni sila because we do not want na ang ato magod siguro kita mamuliti ka ta pareho sa eleksyon. Pag human sa eleksyon, kung muna na ng daog, ay ato po na silang suportahan kay sila nagipilis katawhan. Asa namang diwas demokrasya. Bayigan ha nga, bayigan ko ba sa usa na ko programa, speaker sa bihan, bayigan ko nga, bayigan ko sa kong kagalingon, klaro magtataw, di ko na ilimod, ganitong May 2013 elections, dayag man ko, nakita man ko sa daghang katawhan, na nagsuporta ko kan Vice Mayor Henry D. Kanato, hidagan og mayor. Pero katubi ang pagdagan ni Vice Mayor Henry D, there was even one occasion nga namiduol sa ko, halaka, bantay ka. Kaya nga naman, panahon tos campaign period, nag-uban ni Dadto, retired Colonel Celso Renza, nag-uban ni sa, in one occasion dito sa Kamagi, I hope, Senior Renza, di po kalimutan ni, nag-uban ni, na pag-entrada pa lang na akong istorya, kung gignan sa nga, Kwan, Colonel, sa aman ni, politika man ni siya. Ito ba ako ni Britso? Kabalo na kung sa ibot ni pasabot din. Kasabot kay ko sa imong buti pasabot, wa gid may problema sa ako. Nakasabot ko. Kung kinsa mo suportahan, imo nang katungod. Di ko mupugos nimo, di ko masuko nimo. Ana si Mayor sa katong katawhan. And going back, dili kasi nagipilis katawhan. Ana na ko respetuhan ng katawhan sa dakbayan siligan. No, pwede ko mo trabaho, mutabang kang Mayor sa Surensa. Dili ingon na naghatag ko galingon, nagpasiatag ko galingon. Siguro si Attorney Dexter Ray Sumaoy, siguro si Mr. Noli Parbillo ang maka-attest niya. Di ba, Sir Noli? Di ba, Sir Dexter? Kinsa ba'y nagtabang pag-andam sa oath-taking ni Mayor Renza, di ba? Kining inyong ubos nga igsoon. Muna akong pagpakita og kanabang muna akong pagpakita ba nga put into action ang akong gisulti na ningon ko nga andam ko moabag. Kamo unta, makita unta mga katawhan dinis dakbayan siligan. Nang ginaota nga inana sa datong panglantaw ba? Wala ko ganyan nga ako the best. No, ako naghimo decide ako kagalingon sa example. So that nabog ko igong moral ba na mohangyo ninyo na maghiusap ang tanan. Ug mo pud gipangandoy sa mga sakop sa gudang panusod. Mo ni pud gipangandoy sa mga sakop sa gudang panusod. Nga unta magkahiusa ang executive ug legislative department so that ang kauyuhan sa katawhan kalambuan sa dakbayan atong makabuot. Kana unta, no? Hinaton ta, no? So, Mr. Laurel, I'm sorry, kung medyo mahimo kong emotional, hopefully, makorek ni mo yung kanan the soonest possible time. Makasumiter na mag-report. Let's forget about everything what we have said. So, good ta. Pagbuhat mong report, isubmit as mayor, kaya kung mahimo ganina, i-state na sa inyong sulat na, Mayor, if possible, you endorse this request to the members of the Sangguniang Panlungsod for their legislative action. Ano ba, Mr. Laurel, di ba? Naman ay proper. So, si Councilor Alina, naa sa basis, diha sa resolution, kana mga premise na kana mga uras diha, iya itong magamit na basis ang inyuhang letter request. Okay? Natuta ko na sabdan. Okay? So, kung naparanta, nagatubad na, namano na ta. Kaya medyo emotional lang ko ba? Wala lang ko kauyon sa imong gihibo na statement. So, siguro, kaming kalabot sa issue sa pagbakwi o pagbawi o balik sa IDPP, pinagkamitan na ito ugma. Ako pa man gihapon siguro ugma. Gumikan kay kuto pa man ugma ang official travel sa ito ang mga regular anchors na mga atong tulumanon. Huwag maganawa ato ng hisgutan mga adlang sa dado din sa awan ng DXIC. So sa ngalan sa mga regular anchors kasi lang City Councilor Arya Langhay o Manny Salibay Kinigong Anagan Melvin Happy Hawi Angot. Nagkasalamat na buntag. Mayong giligan. Happy weekend everyone. Inidumati ang usa ka binayran nga programa ang mga pulong